Ikinutuwa ng mga sumusuporta sa RH Bill ang pag-usad ng panukala sa Kamara. Kaugnay niya, makakapanayam natin ang dating kalihim ng Department of Health at kilalang pro-RH advocate si Secretary Esperanza Cabral. Magandang umaga po, Dr. Cabral. Magandang umaga, Howie, Cara. Doktora, umuusad na nga po ang RH Bill sa Kamara at sa susunod na linggo, posibleng pagdesisyonan na ito sa third reading. Kumpiyansa po ba kayong lulusot ito sa Kamara, gayong dikit ang botohan na hindi naman ganong kalaki yung margin ng pagkapanalo kagabi? Malaki ang pag-asa natin, Howie. Sa ngayon ay medyo alam na natin kung ano ang bilang ng mga senador na boboto para sa reproductive health bill at posibleng madagdagan pa ito ng isa o dalawa o maaaring tatlo pa dahil sa nakita nilang nanalo ang reproductive health bill sa mababang kapulungan at nakikita nila ang malakas na suporta ng ating pamahalaan para dito. Meron ba kayong na-envision na senaryo sa third reading na babaliktad naman yung boto at matalo yung RH Bill? Siyempre, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Malaki ang kumpiyansa natin na ito ay mananalo. Siyempre, yung kabilang panig, ginagawa nila lahat ng mga war. Kung for example, para sabihin na sila ang mananalo, natural lamang sa isang laban na katulad nito. Okay, dun sa period of amendments, may mga provision na bago, at saka natanggal. Sa tingin nyo ba, nawa-water down na yung original RH Bill at humihina na itong panukala na to? Hindi, Howie. Ang essence ng reproductive health bill ay nandun pa rin at ito ay katungkulan ng pamahalaan na tulungan ang kababaihan at ang kabataan na gumawa ng desisyon at magkaroon ng paraan para makamit nila yung kanilang pagnanais para sa kanilang sexualidad, sa kanilang pamilya at sa kanilang kinabukasan. At nandun din ang sunod at pagrespeto sa karapatan ng babae at kabataan na gumawa ng kanilang mga desisyon na walang pumipilit at walang nag-iimpluwensya sa kanila. So, sa madaling salita, Doktora, na-retain po yung provision tungkol sa sexuality education sa mga paaralan, sa mga public schools, at pati yung pag-allocate ng government budget para sa artificial contraceptives. Na-retain po yun sa batas, sa panukala? Oo, nandun yun. Nandun yun sa Senate bill at nandun din yun siyempre sa naipasang House bill. Okay, maraming salamat, former Health Secretary Esperanza Cabral.